Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan kina Alden Richards at kay Maine Polkerson. Bago natin ituloy itong update natin kay Alden, sabay nagre-react ngayon ang ilang pamilya ni Mengay. Huwag daw pong idamay ang kayamanan ni Maine. Ang mga pagmamay-ari daw ni Mengay pinagpaguran daw po niya. Hindi naman daw po niya yon lahat ibibigay sa kanya. At yung mga regalo nga po na pinagyayabang po, kumbaga naando naman po, pwedeng isoli naman ni Mengay yon. Di po ba? Pero yung mga ibang gamit na kumbaga hindi naman daw po bigay o niregalo, bakit daw po madadamay? Di po ba? At bakit si Mengay lang daw po yung nagre-react? Bakit si Congressman, yung tatay ni Congressman at si Ibiang tahimik lang? Kasi sila po yung apektado. Sila po yung totoo. Sabi nga po nila yung mga tahimik lang ang may kasalanan talaga. Dahil nananahimik po sila. Di po ba? Hindi rin to. Kaya nga po marami nagagalit Kasi sa totoo lang daw po mga kaaldab, malupit ang bagman na pinadala ni Congressman. Tatay niya po mismo. Hindi katulad ng mga iba na driver, nasa opisina, kaibigan. Di po ba yung mga pinapupunta? Pero si Congressman malupit. Di po ba tatay niya mismo ang kumuha ng 60 million? Di po ba? Tapos kumakalat ngayon yung 50 billion project ni Congressman Arjo na sinasabi nga po ni Mayor Joy Belmonte na project nga po daw yun ni Congressman Arjo. Akalain nyo naman kasi, di po ba 3 taon pa lang nanunungkulan si Congressman Arjo, marami na po siyang gamit na nabili. Na isa sa pinagmamalaki nga po nila yung yate na binili daw po ni Congressman Arjo. Di po ba na kung saan nakasakay pa sa chopper si Ibiang papuntang, di po ba, rest house nila sa Batangas. Doon pa lang medyo no? Yung masasabi mong may pinagyayabang na. Doon pa lang masasabi mo na oo nga Mr. Destiny, kasi kumbaga parang hindi ata yan maganda. Hindi ata yan ganito ganyan. Kaya nga po wala man lang daw nagre-react sa pamilya o hindi man lang daw po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung magre-react po ang tatay, gaya ng sinabi ni Congressman Arjo, di nyo daw po kilala ang pamilya Diskaya. Naglabas ngayon ng mga photos ang pamilya Diskaya na kasama nila si Congressman Arjo. Doon pa lang may mali na kung magsalita naman po ang sabihin naman po ni Arturo o yung tatay ni Congressman Arjo na hindi ko yung kakilala, hindi nga ako pumupunta sa kanila maglabas ng video, di tamemi na naman sila. Lalo silang mahuhuli nagsisinungaling, lalo silang maditiin. Di po ba? Kasi biruin nyo, yan po yung pinakamalaki na nakuha. Sabi nga nila talagang cash na ibinigay po kay Congressman. Di po ba? Nakakalungkot. Kaya nga po yung taga Quezon City galit na galit Asa na yung pinagmamalaki nilang kumbaga sasalba sa kanila. Sila pa po ang nagawan ng ganyan. Ang District 1 pa naman po ang pinakamalaki na district po sa Quezon City. Hindi, sinasabi ko lang po ito mga kalda para lang po malinaw. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, dito sa channel ni Mr. Destiny, marami talaga kayong maiintindihan at mauunawaan. Mga bagay-bagay na
hindi po talaga sinasabi ng iilan. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag sa dating kay Mr. Destiny, talagang ibubulgar at ibubulgar po natin niya. Di po ba? Bahala na po kayo kung ano sasabihin nyo. Well, dito na tayo kay Alden. Tuloy na nga po daw ang bakasyon ni Alden papuntang Italy. Base po ito sa isang post na talagang malapit kay Alden. Siyempre siguro mamimili po siya ng mga gamit doon na kung saan parang nga po sa bagong bahay na pinagawa nga po ni Alden Richards. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo kaya ka nababash, kaya ka lagi na pag-iinitan sa mga sinasabi mo na keso ganito, keso ganon. Di, totoo naman po eh. Di po ba? Kasama na rin po yan, bibili siya ng mga, kumbaga sa tingin niya na mas gaganda sa loob ng bahay po nila. At least kay Alden talagang literal. Di po ba? Na wala talagang issue na ikinaharap. Po ba? Kaya sabi ko sa inyo, ako naman po mga ka-Aldab pagdating sa mga ganyan, talagang updated tayo. Hindi nila po pwedeng maliitin lang po ang channel ni Mr. Destiny. Hindi nila po pwedeng sabihin na fake news tayo dahil nababasa nila at nakikita nila. Ang magagawa lang po nila ipagtanggol yung mga kumbaga lumalabas at kumbaga ipaliwanag nila yung mga sinasabi dahil kumbaga kapag mali naman po at hindi totoo, diyan po sila nababasag. Hindi po. Real talk mga ka-Aldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung iba ako rin po binabantayan kasi sa akin din po sila nakakakuha ng idea, yung mga bagay-bagay na kumbaga hindi pa nila alam, hindi pa nilalabas. So, siyempre, sabi ko nga po sa inyo, tayo, nakatutok lang naman po tayo kay Alden at kay May. Di po ba? Kaya kapag nababas si Mengay, apektado tayo. Dahil sa una sa lahat, wala naman po talagang kinalaman si May. Hindi naman po talaga alam ni Mengay yan. Kaya pala si Alden Richards, naglabas nga po ng post patungkol nga po dyan. So, siguro mga ka-Aldab na ikwento na rin sa kanya. Ang nakakalungkot lang po nito, pati yung kayamanan ata ni Mengay, sinasama na o gusto nang isama ng mga taga-QC na ibalik sa kanila. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga ka-Aldab para lang po malinaw. Para lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Kaya lagi lang po kayong tututok para updated po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.